Okay, start na po tayo. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ayon po kay Vilma Santos Recto, kaya daw sila binabanatan dahil nasa itaas sila. At tayo daw mga bumabanat sa kanilang mag-asawa ay nasa baba tayo. Napakaano naman, no? Antindi, no? Ang galing po ninyo, Miss Vilma Santos Recto. Ha? Ang lakas nyo manlait. Totoo ba yun? Bakit hindi naman lahat ng mayaman binabanatan namin? May mga mas mayaman pa po sa inyo. May mga, sa bagay, wala na yata mas may kapangyarihan kay Recto. Pero mas marami pong mas mayaman kaysa sa inyo na hindi naman binabanatan ng tinatawag nyo nasa baba. Yan po ay nagmumula po sa ugali ninyo na matapobre. Okay, pag-usapan din po natin, ito po si Abante, pumapalag po na bakit naman daw po, bigyan naman daw natin ng kaunting respeto si Congressman Acop. Yan. At syempre pa po, Pasko na. Muli na naman tayong nabudol ng magagandang pananalita. Ilang beses pa ba tayong magpapabudol? Sa bagay, hindi na tayo naniniwala. Kayong mga dilawan at kakamping, hindi naman kayong mga loyalista. At kayo dyan sa Makabayan Black, ilang beses po ba ninyong isasama sa pambubudol? Kami pong mga Duterte, matagal na po kaming hindi naniniwala sa sinasabi ng mga nasa Malacanang. Kayo pong mga dilawan kakamping, hanggang kailan nyo po aayain ang inyong mga tagasunod para po dyan sa para po maniwala sa pambubudol na paulit-ulit ng taga Malacanang. Nakakahiya kayo, Shelo Magno, nakakahiya kayo, Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Shell Jokno, Tabi, kayong Eli San Pedro, San Fernando, sino pa ba? Lahat ng mga dilawan at mga kakamping na binubudol nila. Alam niyo, hindi naman ako naniniwala na nabubudol pa rin kayo hanggang ngayon. Kayo na ang nambubudol. Kayo na ang nambubudol sa inyong mga tagasunod. Iyan ang katotohanan. Okay. Yan po ang mga pag-uusapan natin at iba pang balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan natin mga kapatid, alam po ninyo, sobra-sobra na po ang pambubudol ng gobyernong ito. Habang mainit pa po, sinasakyan na lang nila, sakay na lang ng sakay, no? Habang mainit pa po ang galit ng mga Pilipino sa mga flood control project, sasabihin nila nga, may papakulong kami, iniimbestigahan na namin, mananagot sila. Paulit-ulit na lang, no? Alam nyo, tama po tayong mga Duterte supporters. Lahat ng sinasabi nung nasa Malacanang, hindi na natin pinaniniwalaan. Kaya lang po, ang dami pa rin po nabubudol hanggang ngayon kasi may mga tao po na imbes po na yung common sense po nila yung pairalin, no? May mga grupo po na instead na common sense ang pairalin, pinaiiral po nila yung takot nila sa mga Duterte. Inuuna po nila yung ambisyon nila na manalo sa eleksyon. At ang tanging paraan para sila manalo, ang tanging paraan sa tingin nila para sila ay iboto ng tao ay eliminate ang mga Duterte. O, yan po ang katotohanan. Budol na naman ang sambayan ng Pilipino. Yung sinasabi po na bago magpasko maraming makukulong. Wala po ni isang nakulong. Ang nakakulong po ang nakakulong lang po, Diskaya lang.
Ay, ganyan talaga ang buhay. Ah, alam mo, Nikita, kung nayayabangan ka sa akin, huwag ka na dito. Labas-labas ka na. Mayabang pala tayo eh. Alam nyo, million po ang channel. Kung ayaw nyo po sa pinakikinggan nyo, manood po kayo sa iba. Okay, punta na po tayo rito. Pasko na. Yang sinabi ni Tokis, Boy Tokis, Vince Dizon, sinabi ni BBM, sinabi ni Remulla Brothers, wala na po lahat. DOJ, Ombudsman, ICI, wala pong lahat na katotohanan. Dahil po ang sa totoo, ang gusto lang po nila, makaraos pang araw-araw, tinitignan nila o pinag-uusapan pa ba? Nasanay po yung mga yan. Mula pa po nang umuputo tong ating nasa pamahalaan, walang nalutas na problema. Mula po sa mga presyo ng bilihin, hindi po nila nalutas, natatabunan lang po ng mas malaking problema. Yan. Kaya wala po tayong aasahan diyan po sa Malacanang. O yan, tama yan. Sasabihin mo, Nikita, alam mo naman pag wala kang nilagay na pangalan, ipinagpapalagay ko na ako ang sinasabihan mo. Mayabang at mata pobre ang si Vilma Santos. Yan. Merry Christmas, Nikita. Pasensya ka na, mali ako ng pang-intindi. Lalagyan nyo kasi ng lalagyan nyo kasi ng pangalan kung sinasabihan nyo. Paano natin malalaman yan? Ayan, ganyan lang talaga. Pag nagkaunawaan, okay na, di ba? Ganyan lang dito sa kulto ni Digong. Okay. Pag-usapan naman natin, no? So wala na po yan. Pati nga po si Shelo Magno ngayon, naggagalit-galitan. So sino-sino po yung naggagalit-galitan? Pati yung sabi ni Rowena Guanzon na hindi naliligo. Si Jesus Palsis, naggagalit-galitan na rin. Wala pa raw napakulong. Mga fans club kayo niya mga yan, di ba? Shelo Magno, naggagalit-galitan na rin. Naghahanap na rin ng makukulong. Kasangkapan nga kayo ng gobyerno ni BBM, di ba? Imbes na po i-focus ng lahat. I-focus natin sa lahat ng Pilipino. Sama-sama tayong ilantad yung pagnanakaw ng gobyernong ito, inuunan nyo pa na yung politika ninyo laban sa mga Duterte. Wala naman pong nagsabi ni isa na ang mga Duterte po ay involved sa flood control project. Wala po nagturo na may isang Duterte na napadalhan ng maleta. Wala po nagsabi na may Duterte na namorsyento. No? Pero ang focus ninyong mga dilawan, kakamping, at Makabayan Black, Duterte, hindi yung Marcos administration. Talaga kaya kayo po, kasama kayo sa mga nambubudol sa mga Pilipino. Pero konti na lang nabubudol ninyo. Sa totoo lang po, napaka-konti na lang na nabubudol ninyo. Eto pa po. Sabi po ng PDP Laban, blockbuster ang pila sa pamasko ng mga Duterte. Alam niyo po, tradisyon na to ng mga tao sa Davao City. Sabi nga ng mga taga Davao City, yung nakapila dyan, hindi naman lahat taga Davao yan. No? Pero wala pong pili. Kahit hindi na po sila, hindi na po presidente si Tatay Digong. First time po to na hindi po nakasama si Tatay Digong dyan sa pamimigay ng mga Duterte. Akalain nyo napakagandang tradisyon niya ng mga Duterte. Tuwing Pasko, pipila yung mga tao na mabibigyan sila kahit na ano lang na pamasko. Masaya na po sila. No? Ito pong mga hindi na natin maintindihan na mga walang kasiyahan. Ito po ang sinabi, hindi ba pwedeng iabot na mismo sa kanila ang pamasko sa halip na pumila sila ng ganito? Ganyan po utak
Ha? Bakit daw hindi gayahin si Vico Soto? Bakit daw hindi gayahin si Leni Robredo? Alam po ninyo, hindi pa po politiko si Vico Soto. Si Leni Robredo lutang pa po. Tradisyon na ng mga Duterte yan. No? Na pumipila yung mga tao. Ang gusto ninyo, baguhin at gayahin yung mga bagitong mga pukil. Wala na kayong ginawa kundi mga demonyo kayo. Pangit bang tradisyon yun, mamigay? Pangit bang tradisyon yun? Kaya dinadayo yung mga Duterte dahil mahal sila ng tao. Bakit ninyo minamasama? Bakit gusto nyo gayahin ng Duterte yung mga ginagawa ng mga lutang? Mapagkunwari? Gayahin daw si Leni na umiikot si Leni po para mamigay sa Naga City. Di kayo umiikot, mga hinayupa kayo. Baka 13 lang binigyan yan kinover nyo pa. Magandang tradisyon yan ng mga Duterte. Hindi naman umaangal ang mga taga Davao. Problemado ko sa mga tao na to. Bakit kayo inggit na inggit sa mga Duterte, sa mga pinaggagawa ng mga Duterte? Nasisiyahan yung mga taong pumunta ron. Masilip man lang nila si Sara Duterte o ang pamilyang Duterte, masaya na sila. Gagayahin si Vico Soto? Masyado kayong patawa. Tradisyon na yan. Babaguhin dahil, ay gayahin natin si Vico Soto. Kasi si Vico Soto ang pamantayan na magandang pamumuno. Utot nyo. Wala kaming problema kay Vico Soto. Yan, kayo may problema kasi tinatapat ninyo si Vico Soto sa mga Duterte. Di ba? Wala talagang maasahan dito sa mga tokmol na to. Nainggit kayo dahil mahaba pila? Oh. Di magpaano rin kayo. Sabihin nyo sa mga politikong kakampi nyo. Si Laila de Lima, si Jokno, si lahat. Magsama-sama kayo, papilahin nyo rin. Gusto kasi nila makisawsaw lang sa mga Duterte. Lagi na lang sawsaw. Okay, punta na po tayo sa iba pang balita. Yan, pati Makabayan Black, tumira na. Di ba? Kasi wala pa kayong napapakulong. Uto-uto kasi kayo ito rin, isa pandilawan, si Representative San Fernando. Huwag kayong maniwala dito sa tukmol na to. Bumabanat din sa Duterte yan. Dito na po tayo. Ito po, Tokis, sabi mo Sabi mo kailan to? Sa tingin ko, sa kulungan na sila magpapasko niyan. Linggo na lang ang binibilang dyan dahil pagkaupo ni Ombudsman ay sinimulan na agad ang proseso. Isa ka pa, Boy Tokis. Pahiya kayo lahat ngayon. Lahat na nagsalita na may makukulong ng malalaking isda. Hanggang ngayon, diskaya pa rin. Punta na po tayo rito sa medyo seryoso. Umaangal po to si Abante dahil sa pagkamatay po ni Akop. Ito po ang sinabi niya. Bigyan nyo naman ng kaunting respeto si Congressman Akop. Yan po ang sinabi ni Congressman Benny Abante. Huwag naman yung hanggang sa kamatayan niya ay magsasalita kayo ng hindi maganda sa kanya. Alam mo, Benny Abante, huwag kang mainggit. Pag namatay ka, mas malala pa sa ang sinabi ng mga tao kay Akop ang matatanggap mo. Buti pa nga, ngayon na namin sabihin. Para yung ine-expect mo. Nasasaktan ka ba? Nasasaktan ba kayo? Alam niyo po, nagtaka po ako sa mga Pilipino, no? Ngayon niyo po sabihin na kayo po ay marami po ang anti-Duterte. Bakit kayo
Bakit po kayo bakit ka naaawa, nagigilty? Alam mo kasi na yan ang sasapitin mo. Opo, Congressman Abante, kung, kung nasaktan ka sa mga sinabi, triple pa dyan, hindi lang doble, triple pa ang sasabihin namin, triple pang kasiyahan. Masisiyahan kami ng triple pag ikaw ay pumanaw. Pag kinuha ka na ng karit ni kamatayan, mas masaya ang Pilipino. Puso mo, Sir Bads, Merry Christmas po sa iyo at iyong pamilya. Salamat sa patuloy na paglinaw sa issue ng bayan. Merry Christmas po sa lahat. 'Di ba pastor ka? Naniniwala ka sa power of prayer? Ikaw ang pinapanalangin naming sumunod kay Akop. Hindi kita mumurahin, hindi ako sanay magmura. Kahit ikaw, minura mo yung mga vlogger. Ha? Pero dapat malaman mo ngayon pa lang, masaya kami pag kinuha ka na ni kamatayan. Alam niyo po, yung respeto po, yan po ay binibigay sa tao. Hindi po yan hinihiling. Hindi niyo po pwedeng sabihin na konting respeto naman. No? Sabayan na lang. Hindi nyo rin naman nire-respeto si Tatay Digong. Di ba? Binabastos nyo rin naman. Ang pagkakaiba lang, mas marami ang rumerespeto kay Tatay Digong. Paramihan na lang. Ganun talaga eh. Hindi nyo mapipli sa mga tao. Pero ngayon lang po nangyari. Ngayon lang po nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas at sa kulturang Pilipino. Maski po ako nagugulat eh. Noong araw po, may kasabihan tayo, once na namatay yung isang tao, parang ang bait-bait kasi lahat na naririnig mo sa mga nakikiramay, lahat na naririnig mo sa mga nakakakilala sa kanya, pawang kabutihan ng mga pinagagawa. Alam nyo po, for the first time, narinig po natin sa nung pumanaw po itong congressman na kapapanaw-panaw lang, si Congressman Akop. For the first time, narinig po natin na natuwa ang mga Pilipino nang very vocal sila. Alam nyo kung bakit, Pastor Abante? Alam mo na dapat ngayon na triple ang kasiyahan namin. Alam nyo kung bakit? Hindi dahil nawala na yung pagka-Pilipino namin. Hindi dahil ang mga Pilipino ay bastos na ngayon. Hindi po. Dahil wala kaming makitang hustisya eh. Lahat ng mga pagnanakaw ninyo, lahat ng mga pang-aapi ninyo sa mga Pilipino, yung ginawa ninyo kay Tatay Digong sa mga napakagandang programa ni Tatay Digong, pinasama ninyo, pinakulong ninyo, dinala nyo sa ibang bansa, trinaydor ninyo bilang Pilipino, isinuko ninyo sa ICC na wala naman jurisdiction sa atin, no? Wala kaming magawa. Wala kaming makitang nahuhuli, harap-harapan. Mismong ang presidente ang nagsabi na napakaraming korap sa gobyerno niya. Hindi na po to bintang na lang namin. Hindi na po bintang to ng oposisyon. Opo, kami po ang tunay na oposisyon. Gamit lang ng pangalang oposisyon yung mga Reza Ontiveros na yan, yung mga Delima na yan. Hindi po kayo oposisyon. Ang oposisyon po, kaya nga oposisyon, nag-o-oppose kayo. Hindi kayo kailanman, hindi nyo kailanman kinontra ang pamahalaan ni BBM. Yung mga Duterte po at Duterte supporters ang tunay na oposisyon. Huwag na kayong magpanggap na kayo ang oposisyon. Meron bang oposisyon na opo ng opo?
Meron bang oposisyon na tango ng tango? For the first time, nakita mo na, Abante, yung power ng mga prayers. Alam mo ba kung bakit kami masaya? Wala kaming makuwang katarungan. Lahat ng hiniling namin na katarungan para kay Tatay Digong, bingi. Bingi ang bayarang ICC. 80 anyos na uugod-ugod na kung kumilos. Maaring matalas pa utak ni Tatay Digong. Pero yung kanyang katawan, hindi na kaya. Ipinakulong nyo sa ibang bansa. Antindi ninyo. Tapos mga magnanakaw, wala ni isang mapakulong. Yung nagsabi ng mga pangalan ng mga magnanakaw, yung Diskaya, yun po ang nakakulong. Hindi ko po sinabi na walang ninakaw yung Diskaya. Pare-pareho kayong magnanakaw, pero dahil nagturo ng mga mastermind yung Diskaya, sila ngayon na nakakulong. Sila ang pinag-initan. Abante, maganda yang naisip mo na humihingi ka ng respeto. Hindi ka namin bibigyan kahit ikaw ay sumakabilang buhay na rin. Bagamat parang ang sama pakinggan ng sinasabi namin, pero dapat mong malaman na mas malala pa sa dinadanas ni Akop yung mangyayari pag ikaw na ang natigok. Hindi na kami maglilihim, buti yun alam mo na magdidiwang kami. Ikaw na peking congressman. Congressman true, Comelec, hindi ka binoto. Si Jesus Palsis lang ang naniniwala na nanalo ka. Pero lahat ng tao alam na talo ka. Ang nagpanalo sa'yo, Comelec. Kaya huwag kang respeto. Utot mo. Ang respeto po ay kusang binibigay ng tao, hindi ipinapakiusap. Iyan ang katotohanan. Pag hindi ka respetado nung ikaw ay buhay, huwag kang umasa na irerespeto pa pag ikaw ay namatay. Pero first time po ito na naganap na very vocal. Yung mga tao na nagdidiwang. At kami po'y nananalangin. Lahat po, majority ng Pilipino, alam nyo kung anong panalangin? Christmas wish? Christmas Christmas wish po namin. Matupad sana ang kahilingan ni Cara David. Mamatay na kayong lahat ng mga korap. Bakit kami masaya? Dinidinig. Mayroon pa kaming pag-asa. Prayers, ika nga, di ba? Kung lahat ng mga legal option, kung lahat ng mga pagpapakitang puwersa, imagine niyo milyon na nagrally. Daan-daang milyon na nagrarally. Baliwala sa gobyernong ito. Oh, bakit hindi kami magdidiwang? Meron pa pala kaming isang pag-asa. Ayun po ay ang pag-asa namin na yung umasa kami sa panalangin. Panalangin na mamatay na sana lahat ng mga korap. Panalangin na sana yung mga government official na mga adiksyonist ay ma-overdose. Ang saya ng Pilipinas siguro. Thank you very much muna kay RR. Yan. Happy birthday sa nanay ko, Susan Rojero. At Merry Christmas sa lahat ng DDS at sa iyo, mabuhay kayo hanggang gusto nyo. Happy birthday po, Ma'am Susan Rojero. Mula po sa iyong anak na si RR4456. At maraming salamat din sa pakape. Thank you very much, RR. Teka nga, tignan natin si RR kung... Ayan. Okay. Kaya ako...
Abante. Abante pala. Ine-expect mo ganyan din. Ito naman po si John Vic na araw-araw walang humpay kabahan na kayo, Risa Ontiveros, Leni Robredo. Mukhang hindi kayo ang mukhang hindi kayo ang dadalhin ng mga Marcos. Umaasa pa kayo na kayo dadalhin ng mga loyalista. Meron na silang pambato. Si Secretary John Vic Remulla. Ayan. Ano kaya, no? Ako, nakinikinita ko lang, no? Ano kaya kung ang mamayagpag, kung ang manguna sa mga Remulla, wag na yung mga para sa bayan dahil imposible yan. Yung personal ambition nila na maging presidente si John Vic. Di ba? Siyempre, magpapalakas yung mga yan. Hindi naman kayo lalakas Kahit na anong gawin nyo, hindi kayo lalakas kung aasa lang kayo sa mga boto ng mga Marcos. Kung aasa lang kayo sa endorsement ng Marcos. Si Martin Romualdez nga ang tagal-tagal. Ang tagal-tagal nang inaasahan Marcos votes Ano pa rin si Martin? Kolelat pa rin. Kolelat pa rin si Martin. Kaya kung aasahan nyo lang, kayo na magmamana ng Marcos vote, magtatalo pa kayo ni Martin sa kakulit. Ano tawag doon? Kakolelatan. Yan, kakolelatan. Magkukumpit pa kayo sa pagiging kolelat. Kasi konti na lang nga yung Marcos vote. Magkukumpit pa kayo ni Martin, lalong mauubos yung Marcos vote. Kompetensya pa kayo ng tulpo. Pero, tinitiyak ko, John Vic Remulla, tinitiyak ko, natataas ang iyong rating. Baka maging second ka pa Huwag nyo nang ambisyonin. Huwag nyo nang ambisyonin kahit sino sa inyo. Huwag na kayo mag-ambisyon na mananalo kayo kay BP Sara. Ang pinaka-ambisyonin nyo na lang, sino yung magse-second. Kasi, daming niyan, campaign fund dyan. Ang daming magdo-donate sa inyo, di ba? Paano kayo lalakas para kayo maging second kay BP Sara? Ipakulong nyo yung magpinsan. Pagtulungan nyo magkapatid. Ako wishful thinking ko lang to na malabong mangyari, pero napakasaya siguro natin, no? Kung yung mga Remulla na mismo, sa pamamagitan ng ombudsman, balang araw, no? Pucha, talagang, sige, para sa kapatid ko, papahuli na yan, no? Yung kakasuhan na yung magpinsan. Yari. Tapos ang huhuli ngayon kasi yung DILG under niya yung PNP. Yung huling order bago siya tatanggalin nung boss niya. Kasi lahat ng secretary nasa lang yan ng boss niya Ipapahuli na sa PNP. Ang gandang drama nun. Merry Christmas talaga tayo niyan. Di ba? Magme-Merry Christmas tayo. Kasi wala pong chance Yan lang po ang tanging chance ni John Vic na ma-overtaken si Leni. Si Leni po ang magiging pambato ng mga dilawan, hindi po si Our Lady of Insertion Ontiveros. Kawawa naman. Hirap na sa mga kodigo. Si Risa Ontiveros, hindi pa rin siya dadali ng mga dilawan. Si Leni pa rin po ang gusto. Ang saya siguro natin no? Merry Christmas talaga tayo no?
Sasabihin siyempre magda-dialogue si ano, "Eto po ang dito po kami dinala ng ebidensya. Kaya ipapahuli namin ang magpinsan o kaya kakasuhan namin ang magpinsan." Iyari. Kilala nyo na yung magpinsan na yan. Kinakailangan ko pa ba ispelengin yan? Okay. Na sila ang utak. Ang saya siguro ng mga Duterte, no? Magdidiwang tayo. Kaugnay po niyan, ito po ang sinabi so far ni Remulla tungkol po sa kay Martin Romualdez. If we look at all traces of evidence, Martin Romualdez has no fingerprint anywhere. He never talked to a district engineer and he never talked to a contractor. He never talked to anyone. He never signed anything. Kau naman, John Vic, oh. Tama naman yung sinasabi mo, John Vic. Tama naman yun. Pero sino yung nakikipag-usap, sino yung nakikipag-deal para kay Martin? Dapat iniisip din natin. Big boss nga eh. Di ba? Kung ikaw ang head, halimbawa, ikaw ba mismo yung makikipag-deal? Ikaw naman, hindi ka head nun. Hindi ikaw ang boss nun. Ginagawa nyo naman kaming mga bata eh. Sa laki po ng operasyon na yan, sa tingin nyo siya pa yung makikipag-deal? Hindi ba kaya nga nariyan si Saldico? Hindi nyo ba ba naiintindihan? Alam ko naman na uunawaan nyo yan eh. Pero, di ba? Alam ko na uunawaan mo yan, John Vic. Pero wala eh. Talagang ganun ang buhay. Sinabi na nga ni Saldico. Bakit kinakailangan mo pa makapag-deal kung meron na nagde-deal para sa'yo? Sino yung nakikipag-deal para sa kanya sa lahat ng transaksyon? Si Saldico. Ano na lang ang hinihintay ni Martin ayon kay Saldico? Mali-maletang basura. Kayo naman pwede ka naman maghintay ng mali-maleta. Bakit makikipag-deal ka pa? Meron ka nang nakikipag-deal para sa'yo. Ngayon, ang hindi natin mapaniwalaan, etong sinasabi ni John Vic bigla, na ang si Cabral na ngayon ang pinagbibintangan nila eh. Parang pinalalabas nila ngayon na si Cabral ang mastermind ng lahat eh. Di ba? Very convenient. Nung buhay si Cabral, ayaw niyong imbestigahan. Nung patay na si Cabral, siya na yung mastermind. Antindi ah. Dissolve na yung kaso kasi natukoy niyo na yung mastermind, si Cabral. Bakit nagpakamatay yung mastermind? Sino yun na may meresyon sa mastermind? Mastermind nga siya. Pinagbobolan nyo naman kami. Si Cabral na raw ngayon ang mastermind. Very convenient sa inyong lahat, di ba? Si Cabral ng mastermind, kaya tapos na ang kaso. Natukoy na mastermind. Si Martin, walang kinalaman dahil walang kinausap. Wala siyang, walang pinirmahan. Pero, naghihintay ng maleta. Kayo naman, no? Punta na po tayo rito kay Vilma Santos. Alam niyo, nakakagulat tong pronouncement. Hindi ko po nakuha tong announcement na to ni Vilma Santos. Bakit ganito na lang sila, no? Kaya nyo kami tinitira. Kasi nasa taas kami. At kayo, kaya kayo tumitira kasi nasa baba kayo. Antindi naman, Ate B. Ibig mong sabihin, ibig mong sabihin, Ate B, ang dahilan ng pagtira namin sa'yo dahil nasa baba kami. Una, napakamatapobre mo naman. Lahat ng tumitira sa'yo nasa baba, mataas kayo. Hindi ko maintindihan. Porket mataas kayo, tinitira na kayo. Marami pong mataas na tao, hindi namin tinitira.
Hindi kayo tinitira dahil mataas kayo. Kasi executive secretary na si Recto kaya tinitira. Hindi. Kaya namin tinitira si Recto dahil lumabag siya sa batas. 'Di ba? Ano sabi ng Supreme Court? Labag sa batas yung pagkuha ng pera ng PhilHealth. Siya yung pinakautak niyan. Nakuha na ng pera yung mga government. Hindi tinitira si Recto dahil mabuti siyang tao, nasa taas lang. Hindi. Tinitira namin si Recto dahil siya ang pangunahing utak ng paglilipat ng illegal ng 60 billion. Billion ang pinag-uusapan dito. Hindi lang po ito gawa-gawang kwento. Hindi gawa-gawang kwento yung PhilHealth. In fact, sinabi ng Supreme Court na illegal yung paglilipat ng pera ng PhilHealth. Sino ba yung naglipat ng pera na yan? Sino ba yung kumuha ng pera? Hindi lang po PhilHealth. Kaya lang yun lang po yung may ikinaso eh. O kaya nga dapat yung mga bankero magdemanda rin kayo sa Supreme Court para ideklara rin ng Supreme Court na yung 117 billion na kinuha sa PDIC ay illegal din. In fact, Vilma Santos, hindi ka namin tinitira. Yung asawa mo lang. Ano ba naman alam namin sa pinaggagawa mo sa Batangas? Wala po kaming alam, hindi po kami local. Wag mong tinitira kayo. Asawa mo lang ang tinitira namin. Dahil yung asawa mo, kinasuhan nga, di ba? Plunder. Yan ang totoong may kaso. Si BP Sara, gawa-gawa lang yung kaso sa kanya. Naghakot lang ng maraming papel eh. Dapat bigyan kami ng kopya niyan eh. Hindi ka kasali. Ano naman alam namin sa pinagagawa mo sa Batangas? Tinitira namin yung asawa mo. Dahil lumabag siya sa batas. Nilipat ninyo yung para sa PhilHealth, nilipat nyo sa corrupt na flood control project. Ngayon, wag mo sabihin na wala siyang kinalaman dyan. Siya nga ang tagapagtanggol niyan eh. Siya nga ang pangunahing sinisisi. Kita mo, siya yung may demanda. Silang dalawa ng PhilHealth, kutsabahan nila yan. Siya yung kumuha dyan, naglipat. Sinasabi na wala daw kaso si Recto dahil sumunod lang daw siya. Pag mali, labag sa batas yung sinunod mo, may kasalanan ka. Hindi mo pwede katwiran na sumusunod ka lang. Yan ang kinakatwiran nila. Sumusunod lang daw siya sa batas eh. Sumusunod ka sa batas? Sabi nga ng Supreme Court, illegal yung ginawa mo. Pag illegal yung ginawa nyo, hindi pagsunod sa batas yun. Pag illegal yung ginawa nyo, yun lumalabag kayo sa batas. Yung mismong sinabi nyo na pwedeng kolektahin. Pwede kayong mangolekta. Kasi ang pinagbabatayan niya yung ginawa nila, yung ginawa nilang batas na pwede raw kolektahin yung mga sobrang pera. Yung mga kaysa nakatiwangwang lang yung pera, kolektahin, pinakolekta ni Recto. Siya po ang utak niyan. Pero labag daw sa batas yun. Sabi ng Supreme Court. Paano niya sasabihin na sumusunod lang siya sa batas? Labag nga sa batas yung ginagawa mo. Vilma Santos, wag ka na. Hindi na uso yung mga pa-arte-arte nyo. Kung meron ka pang fans na buhay pa,
Hindi ko po kinakantsawan yung mga fans mo, Madam Vilma Santos. Pero hindi na po nakukuha sa mga fans club yan. Dahil yung mga fans mo, yan ang unang naapektuhan. Dahil thunders na lahat ng mga fans na ni Vilma Santos, di ba? Yan ang una naapektuhan ng paglilipat ni Recto. Hindi po pwede na sabihin na sobrang pera yung kinuha nyo. Paano magsosobra yun? Nakalagay sa batas ng PhilHealth. Pag maraming koleksyon, una, sa kanino galing yung PhilHealth? Koleksyon po yan mula sa mga miyembro. Ano sabi? Pag maraming pera yung PhilHealth, dapat taasan yung benepisyo. Tanong ko lang, libre na ba pagka ikaw member na ospital ka? Sa private, libre na ba pa ospital ng member? Hindi. Oh, bakit nyo kukolektahin? Sabi sa batas ng Universal Health Law, pag maraming pera yung PhilHealth, itaas. Dalawa lang ang pwedeng gawin, hindi isoli. O hindi ipamigay sa flood control. Lalo na sa flood control dahil magnanakaw yung mga flood control. Oh. Ano daw ang dapat ginawa, Recto? Taasan yung benepisyo. Ilang porsyento lang ba yung binibigay ng PhilHealth? Halos konti. Pucha, pag na ospital ka nga sa private, halos konti lang yung nababawa sa PhilHealth. Mamaya po yung mga katanungan nyo para ma-appreciate natin. Di ba? Taasan mo. Kung maraming pera, ilibre mo lahat ng PhilHealth member. Bakit hindi nyo ginawa? Or kaya, bawasan yung premium. Yung kinakaltas nyo sa member, dapat binawasan nyo. Yun yung sabi ng batas. Kinolekta nyo yung pera. May nalalaman ka pa na politically incorrect pero financially correct. Ang dami nyong alam. Financially correct daw yung ginawa nila. Politically wrong. Politically wrong. Financially correct. Utot mo. Legally wrong yung ginawa mo. Illegal. Kaya kami kaso ngayon na plunder. Kaya Madam Vilma Santos, pasensya na po kayo at noranya ng nanay ko. Pasensya na po kayo, noranya ng nanay ko. 'Di ba? Ayun, iniinsulto nyo si Nora Honor. 'Di ba? Kasi namatay na hindi kasing yaman nyo. Naubos ang kayamanan. Na siya ay pero ano si Nora Honor? At least si Nora Honor, namatay siya na national artist. 'Di ba? Hindi ko naman pinagsasabong yung mga Noranian at Bilmanian. Kaya lang, ano magagawa natin? National artist na si Nora Honor. Yung pagkilala sa kanya, sa pareho niyong industriya. Panis ka. Aanin mo ang yaman na yan. Mas mayaman ka kay Nora Honor. Pero na sinasabi ng tao, kaya hindi yumaman si Nora Honor dahil marami nakapaligid sa kanya. Tulong siya ng tulong sa mahihirap. Kayo, inaagawan nyo ng pera yung mga mahihirap. Para sa mga mahihirap yung PhilHealth na yan. Inagaw pa ninyo. Dinala ninyo sa pinakakorap na proyekto sa kasaysayan ng Pilipinas. Yung flood control projects.
Kaya hindi totoo yan na kaya kayo binabato dahil nasa taas kayo, kami nasa baba. Kaya kayo binabato, bahagi yung asawa mo ng malawakang pagnanakaw. Hindi na nasiyahan sa budget. Ha? Kinuha nyo pa yung budget ng PhilHealth. Ang daming kinuha na, ang daming nangyari sa panahon ng asawa mo. Nagbenta tayo ng ginto. Nasaan na yan? Sana punta yan? Sana punta yung PDIC. Flood Control Project pa rin. Putya, sayang yung ginto natin. Lugi tayo. Ngayon po, pinakamataas sa mga presyo ng ginto. Binenta natin ang mababa pa presyo. Okay mga kapatid, yan lang po ang ating topic. Pwede na kayong magtanong, magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayong